I know you are all excited po today at makikinig na po tayo ng mensahe ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ni Pastor Myrna Canlas. Thank you very much po, Pastor Phil. Isang napakaganda at pinagpalang gabi sa ating lahat. Good evening. Kumusta po kayong lahat dyan? Feel na po ba ninyo ang Pasko? Amen. Praise God. Kumusta po ang katabi po ninyo? Magkwentuhan muna po kayo. Give time to communicate to one another. At nakukumusta natin yung ating mga katabi. Masaya po ba yung katabi nyo? Amen. So, tayo po ay manalangin muna. Let us close our eyes and bow our heads once again. Let us go to God in prayer. Whatever your expectation from the Lord, let it be known to Him this evening. Hayaan mo na maramdaman ka ng Panginoon sa oras na ito. Pinagkakatiwalaan mo siya, umaasa ka sa Kanya. At ikaw ay patuloy na nagpapasakop. Father, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito. Muli, binigyan mo kami ng oras, pagkakataon, upang kami ay manambahan, magpasalamat, magpuri sa inyong dakilang pangalan. Tunay nga po, napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo. Sa buong maghapon, iningatan mo po kami. Pinuno ng kapayapaan at kagalakan ang aming mga puso at maraming panalangin ang dininig po ninyo. Muli ka naming nakilala at naranasan sa aming mga buhay. At ang oras na ito ay patuloy po ninyong gagamitin upang lalo ka pa naming makilala sa aming mga buhay. You want to know you more, O God, and you want to become more closer to you as we listen and study your word this evening. Continue to captivate our hearts, Lord, and may we grasp the things of the Spirit, and may we experience more of your power in every situation of our lives. Let everyone will receive their own portion that you have prepared for each and every one of us. Thank you, Father God. Be glorified as we continue to nurture our spiritual life this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Another clap offering for Jesus. Praise God. Sabihin po natin, praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you po. Nakaranas na po ba kayo na habang kayo'y nasa loob ng bahay, biglang nawalan ng ilaw? Lahat yata ng kapitbahay narinig ko, "Hi!" Ganun lahat ang kanilang remarks. Sunod na pag-iyak ng mga bata dahil sa nawalan ng ilaw. Dahil bilang isang bata, o kahit kung minsan tayong mga matatanda, nakakatakot nga naman yung walang ilaw. Yung puro dilim na lang ang iyong nakikita. Kaya ako, pag natutulog, kahit na maliit na ilaw lang dapat mayroong nakasindi doon sa aming kwarto. Kasi gusto ko pagmulat ng aking mata, hindi puro kadiliman ang aking nakikita, kundi may nakikita akong liwanag. Kasi pag dilim nga naman, nakakatakot. Wala ka nang magagawa. Hindi mo maitutuloy yung ginagawa mo. Naaantala ka. Kung susubukan mong maglakad, ikaw ay maaaring matapilok, di ba? Mabangga yung paa mo. O kaya, bumunggo yung katawan mo sa pader. No? So, ang dami mong alalahanin. Alam nyo, ganyan po ang buhay ng tao kapag walang ilaw ang ating buhay, kapag wala si Kristo Jesus ng buhay natin. Napupuno tayo ng takot, pangamba, pag-aalala, at hindi tayo nakakapagpatuloy ng mabuti
sa mga dapat nating gawin. Kaya't napakahalaga ni Kristo sa ating buhay bilang ilaw ng buhay ng bawat isa. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon dahil siya ang ilaw ng ating buhay. No? Kasi pag nawalan ng ilaw ngayon, sigurado, magkakagulo tayo dito, no? Yung mga inaantok, magigising, ano? Mag-iingay tayo dito kasi bigla tayong nagulat. Pagka naman bumalik na yung ilaw, palakpakan tayo. Yay! May ilaw na! Ano po? Ganun talaga ang buhay. May palakpakan at kaligayahan kapag si Kristo ang ilaw ng ating buhay. Palakpakan natin siya sa ating mga buhay. Anong sabi ng Panginoon? I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So the Lord Jesus is the light of the world. He is the light of our darkened life of sins. The true light came into the world to give us the true light to be our light. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Ang tunay na liwanag ay dumating sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito. And 1 John chapter 1 verse 5 says, God is light. Ang Diyos ay liwanag. In Him, there is no darkness at all. Siya ang liwanag, sa Kanya ay walang kadiliman. Siya ang kabanalan, sa Kanya ay walang anumang kasalanan. Amen po? Isaiah 60 verse 1, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. And even His word, God's word, is light to us. God's word as light says in Psalm 119, verse 105, your word is a lamp for my feet and a light to my path. And Proverbs 6:23, for commands are a lamp, teaching is a light, and corrective instruction is the way of life. So Jesus is our life, and His word is our lamp and our light unto our feet. Why the light was used by the Lord as one of the metaphors or symbolics for Himself. Bakit ginamit ni Jesus ang ilaw bilang paghahambing sa Kanya o bilang simbolo sa Kanyang sarili? The Lord Jesus uses the light as symbolic to Himself because it's powerful. Sabi natin, it's powerful. Ito po ay makapangyarihan. First, light divulges the works of darkness. Ipinapakita, inihahayag ng liwanag ang gawa ng kadiliman. Ephesians 5 verse 13, but everything exposed by the light. So, light divulges the works of darkness. Light exposed the works of darkness becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Ganyan po siya kakapangyarihan. Ine-expose niya, ipinapakita niya ang mga gawang kasamaan na ginagawa sa kadiliman. Light divulges the works of darkness. Pag sinabi nating works of darkness, it refers to the evil deeds, ang masamang gawain, the wrongdoings,
mga maling gawain, all lies, lahat ng kasinungalingan, deceptions, lahat ng panlilinlang, pretensions, lahat ng pagkukunwari, wrong motives, lahat ng maling motibo, false teachings, lahat ng maling katuruan, and all the secrets of the heart. Only God and His light, His words exposed, divulges the works of darkness. Ipinapakita po niya ito. Kaya nang dumating ang Panginoon, ipinakita niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kung ano ang hindi katanggap-tanggap at kung ano yung katanggap-tanggap. Kung ano yung marumi at kung ano ang malinis. Dahil siya ang ating ilaw, ang ilaw ng buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? So napakaganda na nakikita natin kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Nagkakaroon tayo ng katalinuhan kung ano ang papanigan natin sa ating mga buhay. Nagkakaroon tayo ng katalinuhan kung ano ang pipiliin natin sa ating mga buhay. Mabuti ba o ang masama? Ang liwanag ba o ang kadiliman? Sa pagdating ng ating Panginoon, hindi na tayo nangangapa ngayon. Ipinakita ng Diyos kung ano yung dapat na pinipili natin sa ating mga buhay sapagkat niliwanagan na tayo ng ating Panginoon. Number 2, light destroys darkness. John chapter 1 verse 5 and 1 John chapter 3 verse 8. Ang liwanag, kanyang winawasak ang kadiliman. John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. No, hindi kailanman nanaig ang kadiliman sa liwanag. Ito'y laging natatalo sa kaliwanagan. Kaya sinisira ng liwanag ang lahat ng uri, ang lahat ng forma ng kadiliman. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, the reason why the Son of God came was to destroy the works of the devil, the works of darkness. Kasi yung works of the devil, yan po yung works of darkness. Sinira na ng Panginoon ang gawa ng kadiliman sa ating mga buhay. Kasi pwede na tayo ngayong mabuhay sa kaliwanagan. Pwede na tayong mabuhay ngayon sa katwiran dahil sa kaliwanagan na ibinigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. No? Ang kanyang liwanag ang sumisira ng lahat ng kadiliman sa ating mga buhay. Pakisabi sa katabi mo, posible na pala tayong mabuhay sa liwanag. Amen? Kasi ang naglalakad na kasama ng Diyos ay hindi na lumalakad sa kadiliman. At naging posible lang po yan nang wasakin ng Panginoon ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Kung paanong sinisira ng liwanag ang kadiliman, ganong sinira ng Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. We can now live according to the will of God. We can now obey the word, the commandments of God in our lives. Kasi sinira na ni Kristo ang gawa ng kadiliman sa ating mga buhay. At lahat ng nakaranas po nito at nakakaranas, magsabi ng amen. Amen. No? Kaya pwede mo nang sabihin, yes to holiness. Yes to godliness. Yes to obedience. Yes to submission to the will of God. Bakit? Dahil winasak na ng liwanag ang gawa ng kadiliman sa bawat isang nagpasakop sa Panginoong Yesukristo sa kanyang buhay. No? Number 3, light delivers us from darkness. Ang liwanag, tayo ay inalis, no? Sa kadiliman. Sabi dito sa Ephesians 5 verse 8 and 9,
Darkness signifies the absence of light. Evil, sins, wickedness, wrongdoings, and ignorance of truth. No? And then ang sabi ng Ephesians, for you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists all goodness, righteousness, and truth. Yan po ang kapangyarihan po ng liwanag. Tayo'y inalis sa kadiliman ng naliwanagan ang ating buhay. God delivered us from a life of disobedience to a life of obedience. God delivered us from a life of rebellion into a life of submission. God delivered us from a sinful life into a holy life. Inalis tayo ng Panginoon sa isang buhay na hindi sumusunod. Dinala niya tayo sa isang buhay na masunurin. Lahat ng masunurin, magsabi ng amen. Inalis tayo ng Diyos sa isang buhay na punong-puno ng pagrebelde. Ikaw lagi ang nasusunod. I, me, and myself ang nasusunod. Pero dinala tayo ng Diyos sa isang buhay na nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Inalis tayo ng Diyos sa isang maruming pamumuhay at dinala tayo ng Diyos sa isang malinis na pamumuhay. Sa isang makasalanang pamumuhay at dinala niya tayo sa kabanalan. Inalis tayo ng Diyos. God delivered us from a life of defeat to a life of victory. Amen po? Kaya binigyan tayo ng deliverance ng Panginoon. God delivered us from the power of vices and He made us to be contented to the power of the Word, to the power of His presence sa ating mga buhay. Yan po ang ginagawa ng Panginoon at patuloy na ginagawa sa ating mga buhay. Tinanggal ng Diyos, no? Sa pamagitan ng Kanyang liwanag, inalis niya tayo sa kadiliman. At ang sarap mabuhay ngayon sa kaliwanagan. Amen po? Lahat ng nag-enjoy na nabubuhay sa kaliwanagan, magsabi ng Amen. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Inalis niya tayo sa kahirapan at dinala tayo sa kaginhawahan. Inalis tayo ng Diyos sa takot, dinala niya tayo sa isang buhay na punong-puno ng kapayapaan. Inalis tayo sa kawalan ng pag-asa, binigyan niya tayo ng dakilang pag-asa. Amen? Ganun po nagagawa. Kaya light delivered us from darkness. Anong iniisip mong darkness sa buhay mo? Ano ba yung mga ginagawa natin dati na kahit anong gawin mo, hindi mo matakasan, hindi mo maiwasan, balik ka ng balik doon. Lumuluhod ka pa nga, pagpasok mo ng simbahan mula sa pintuan hanggang doon sa altar. Pagka po dumating na ang New Year, tapos na ang Pasko, nagsusulat tayo ng mga New Year's resolution. Hindi na ako kakain ng marami. Hindi ko nakakainin ang mga bawal. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako magsusugal. Hindi na ako magmamalaki. Hindi na ako makikipag-away. Sinusulat natin, may mga New Year's resolution tayo bago dumating ang putukan ng January 1. Ang dami nating sinulat. Pero pagkatapos ng putukan, boom, 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 kung papaanong nawala, na parang quitis ang mga paputok, nawala na rin ang lahat ng New Year's resolution. Anong nangyari? BSDU tayo. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Kailangan natin si Kristo bilang liwanag ng ating buhay upang magliwanag ang ating buhay. At
simula noon, nagbago na ang bawat isa sa atin. Hindi na kailangang magpasa ng krus. Hindi na kailangang pahirapan ng ating sarili. Hindi na kailangang magsulat ng mga New Year's resolution, mangako ng mangako at napapako sa Panginoon. Sa pagdating ng liwanag ang ating Panginoon, nagliwanag ang buhay natin. Tayo'y pinalaya niya, dineliver niya mula sa kasalanan patungo sa kabangalan. Purihin ang Panginoon. Napakakapangyarihan niya. Gaano man po kahina ang bawat isa. When you were in your weakness, God delivered us, delivered you, and brought you into strength. Pinalakas ka ng Panginoon. No, tayo po'y kanyang inalis sa kadiliman. At nung mawala tayo sa kadiliman, nagkaroon ng ganap na kapayapaan ang ating mga puso. Amen? Yan po hindi mababayaran ng salapi. Yan po ang nangyari personal sa aking buhay. Simula nung tinanggap ko ang light, ang ating Panginoon as my light, wala na po akong kinatakutan sa aking buhay. Dati, takot na takot ako sa kamatayan. Maiisip ko pa lang, nagkakaroon na ako ng nightmare at mababangungot ko pag naiisip ko po yung kamatayan. Pero because of the light, because of Jesus, wala na akong kinatatakutan, kundi fear of God na lang ang natira sa puso ko. Amen? Dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Psalm 18 verse 28, For you, Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. Amen po? My God turns my darkness into light. Ano yung naiisip mo ngayon? Na dati, you're in darkness. Your lifestyle is in darkness. Your choices, your preference is in darkness. Your desire is in darkness. Nasa kadiliman. Pero ngayon, anong ginawa ng Panginoon? He turns our darkness into light. Micah 7 verse 8, Rejoice not against me, O mine enemy, when I fall. I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Ngayong nasa atin na ang Panginoon, if there is a time in your life that you will sit in darkness, mauupo ka sa tinatawag mong kadiliman ng buhay mo, whatever it is that you conclude a darkness in your life, anong gagawin ng Panginoon? The Lord shall be a light to me. Amen? The Lord shall be a light to you. Kaya wala ka ng katatakutan na kadiliman na pwedeng dumatal sa buhay natin, dumating sa buhay natin. Kahit mawalan pa ng power at mawawalan ng ilaw, hindi ka na matatakot sa dilim. Amen? Kasi may mga Kristiyano takot pa rin sa dilim eh. Nagkakaroon ng mga wild imaginations. Ay, ano kaya yung puti na yun? Naku, white lady yata yun. Tinatakot ang sarili. Tapos pagka walang ilaw, madilim, hindi makapunta ng restroom, ng CR, ng walang kasama, ng walang nag-aantabay sa kanya. At kung may matinding pagsubok na dumating, na para sa kanya ito'y dilim, ang sabi ng Panginoon, kanyang salita, The Lord shall be a light unto me. Fear not, fear nothing in this life, because the light of the world is reigning in us. He is our light. Amen. Isaiah 9:2, the people that walked in darkness have seen a great light. Di ba? Tayo, dati tayong lumalakad sa kadiliman. Life that is not
acknowledging God in our lives. A life that is not considering the feelings of God. A life that is not giving importance to the commands of God, to the will of God. No? Di ba? Ganun dati ang buhay natin. A life without the real God in our lives. Akala natin, sa Diyos tayo, pero kapag tinignan, ang buhay natin, hindi pala tayo sa Diyos. No? Tayo naglalakad sa kadiliman. Ano bang klaseng paglalakad? Ano bang klaseng buhay na mayroon ka dati? Sino yung mga dating sugarol dito, magtaas ng kamay? Ako lang ba yung aamin? Ha? Sino ba yung dating sobrang ang almusal, tanghalian, hapunan, merienda, midnight snacks, nagmumura? Sino yung dito yung hindi mo mahawakan, nagagalit, nakikipag-away ka agad? Sino dito yung madaling magyabang, maghambog ng anumang meron siya? Sino dito yung ang bilis makapanakit ng kapwa, makapagpawala ng mga salitang masasakit, nakakasakit ng damdamin ng iba? Sino dito yung ayaw makipagkasundo, ayaw magpatawad, ayaw magpakumbaba? Sino dito yung ayaw tumulong sa kanyang kapwa, ayaw umunawa, umintindi, sarili na lang ang iniisip? Noon, ganyan ang buhay natin. We were walking in darkness. We are the people that walked in darkness. But, praise God, we have seen the great light of our lives. Ang dakilang ilaw ng ating buhay. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Kasi we were bound to death. We were bound to hell because of a life living and walking in darkness. But when the great light has come to us, anong nangyari? Niliwanagan tayo nito at hindi na tayo lumalakad sa anino ng kamatayan at hindi na papunta sa kapahamakan ang ating buhay dahil kay Kristo na liwanag ng ating buhay. Praise God! Hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Dahil wala na tayo sa kadiliman. Nasa atin na ang liwanag, walang iba, kundi ang ating Panginoon. And finally, light develops our maturity. Paano po ba ito nangyayari? Di ba? The baby born immature, di ba? Immatured, is placed under the light of incubation to develop the maturity. May mga naipapanganak na baby, kapag immature po silang naipanganak, kulang ng araw, kulang ng lakas, kulang ng kalusugan, no? Mahina, anong ginagawa nila sa mga baby? Ini-incubate po ito. At yung ilaw na ginagamit doon, ang siyang nagpapainit ng katawan ng baby, ito'y nagde-develop ng kanyang buhay, ng kanyang lakas, ng kanyang sigla, ng kanyang kalusugan. Kapag fully developed na yan, no, doon pa lang siya aalisin sa loob ng incubation para hindi siya maging malnourished, hindi siya matigok, at tuloy-tuloy siyang mabuhay. Amen po? Tayo, di ba? Hindi natatapos doon sa nakilala natin ang ating Panginoon. Kailangan nating ma-develop, ma-empowered, ma-strengthen ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Kaya makapangyarihan ang liwanag. And our light of incubation is through this. No? Anong gagawin natin? Grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Your learning, your listening from God doesn't stop the first day you encounter the Lord.
kailangan nandoon tuloy-tuloy kang mag-grow sa grace at sa knowledge ng ating Panginoon para lumakas ka, para tumibay ka at hindi ka mabubuyag o hindi ka matitinag sa anumang dumating sa iyong buhay. Hindi ka mananatiling mahina. Amen? Hindi ka mananatiling marupok. Kundi palakas ng palakas ang iyong spiritual life, ang iyong relasyon sa Panginoon, palago ng palago. Sino kaya dito yung palago ng palago ang relasyon sa Panginoon? Magsabi ng Amen! Palakpakan natin si Jesus sa mga palago ng palago ang relasyon sa Panginoon. You grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. At yung pangalawa, crave for the pure spiritual milk. Pag nasain mo pa ang salita ng Diyos, 1 Peter 2 verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up your salvation, that you have tasted that the Lord is good. No? So mga kapatid, tuloy-tuloy po yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos upang tuloy-tuloy ang ating paglago, pagiging matatag, matibay bilang isang mananampalataya. Yan ang gustong makita ng ating Panginoon, that we grow maturely, that we become strong, resilient sa ating pong mga buhay. And be strengthened with the power of God. Colossians 1, verse 9 to 11. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord, and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have a great endurance and patience. Yan po ang nagiging buhay ng isang lumalago, nadidevelop pa ang kanyang spiritual life. You want more of God in your life, to develop more, to mature more in your relationship with God. At walang ibang makakagawa niyan sa buhay natin maliban ang ilaw ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. There will be no growth without Jesus in our lives. Amen po? Walang tunay na paglago kung wala si Kristo sa ating mga buhay. Siya lamang po ang makapagpapalago, makakapagpatibay, makakapagpalalim, makakapagpatatag ng ating pananampalataya. Kaya pag nawala na tayo kay Kristo, hindi na po tatatag, hindi na titibay ang ating pananampalataya. Babalik tayo sa ating sarili, sa ating dating buhay na madilim, na punong-puno ng kadiliman, kasalanan. Kaya, mga kapatid, hayaan mong ma-develop ka ng Panginoon. Huwag kang aalis sa pagtuturo ni Jesus. Huwag kang aalis sa pangangalaga ng Panginoon. Kailangang ikaw ay mag-matured. Huwag kang aalis. Manatili ka sa Panginoon dahil siya lang ang makakapagpatatag sa'yo. Tingnan mo kapag unti-unti mo nang kinakalimutan si Jesus, unti-unti ka nang lumulungkot. Unti-unti ka nang nagiging mainitin ng ulo. Unti-unti ka nang mabilis mainis. At unti-unti mo nang babalikan yung mga dating hindi mo na ginagawa at isinuko mo na sa Panginoon. Unti-unti nang nako-corrupt ang buhay natin.
kapag ka po nawala na tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang po talaga ang nakakabago, nakaka-improve, nakakapagpalakas, nakakapagpatatag ng ating pananampalataya. Because light develops our maturity. Kung gusto mong mag-grow, kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. Amen? Lahat ng gustong mag-grow, ma-develop, mag-matured, magsabi ng Amen. Gawain niya ng Panginoon sa buhay natin. All we need to do is to grow in the grace and knowledge and crave for the pure spiritual milk and be strengthened by the power of His grace. Sa ating pong conclusion, the Lord Jesus said, I am the light of the world. That light is so powerful. It divulges the works of darkness. It destroys the works of darkness. It delivers us from darkness. It develops us to maturity. Allow the Lord, sa atin pong application, allow the Lord Jesus Christ and make Him the light of your life. For He will divulge the works of darkness in your life. I-expose ng Panginoon. He will destroy sins and bondages. Ano ba yung mga kasalanan na tumatali sa ating mga buhay? Wawasakin niya ng ating Panginoon. He will deliver us from weaknesses and wickedness, even the form of vices, and He will develop us to grow maturely with our walk with Him. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us be grateful to the light of our life. His name is Jesus. We appreciate Him so much. Inalis niya sa dilim, sa kadiliman, ang ating buhay. Dinala niya tayo sa liwanag. Kung meron po sa atin, ngayon mo palang tatanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay mo, kayang-kaya kang palayain ng Panginoon sa anuman pong kadilimang nagahari sa iyong buhay. Sa oras na ito, ikumpisal mo sa Panginoon kung anuman po yan, magpakumbaba ka. Let us appreciate the light of our life. His name is Jesus. Kayo po na nais na tanggapin ang liwanag ng buhay. Sumunod po kayo sa panalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin mo po ako sa lahat ng uri ng kadiliman na naging bahagi ng aking buhay. Pakalinisin mo po ako sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw po ang aking liwanag. Paliwanagin po ninyo ang aking kaisipan, ang aking puso, upang ako'y makalakad sa kalinisan, sa kabanalan, at sa katwiran, at mabigyan kita ng lugod, karangalan, at kaluwalhatian. In Jesus' name. At tayo naman po na may mga struggles. Alam mo, it is a form of darkness. It is a form of sin, weakness, wickedness, evil in the sight of God. Merong dilim o gawa ng kadiliman ang gustong manaig sa ating mga buhay. O may gawa ng kadiliman ang nangunguna ngayon sa ating kaisipan. Oh God, thank you, Lord. You are the light of our lives. So Jesus, we appreciate you so much, Lord Jesus. We can walk in the light. Thank you, Lord, for leading us, for guiding us. Thank you, Lord, for cleansing us and making us worthy
into your sight. Thank you for making us holy and acceptable before your presence, O God. Thank you for your light. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We adore you. We magnify you, Lord. Hallelujah. Hindi ka po magsisisi kapag ang pinipili natin ay ang liwanag na galing sa Panginoon. Hindi tayo magsisisi kapag ating itinakwil ang anumang uri ng kadiliman, ang anumang uri ng kabaluktutan, kasamaan, kasalanan, sapagkat nalulugod ang Diyos, naluluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Walang sayang kapag pinili natin si Kristo bilang liwanag ng ating mga buhay. Hindi ka manghihinayang, hindi ka mawawalan kapag pinili natin ang liwanag sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti po ninyo. Nilinis mo kami. Niliwanagan ang aming buhay. Pinagpala ang bawat isa. At sa oras na ito, kami po ay lubos na nagbibigay ng papurit karangalan sa iyong dakilang pangalan. Hahayo po kami na pinagpala ang aming mga puso. Pinagpala ang aming mga kaisipan. At lalo pa po kaming lalakad sa kaliwanagan. Paglalakad na nagbibigay ng kalwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin, punong-puno ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.